sa Johan TV at this time I'm gonna share something about my brand Praco. Kung alam niyo na yan, chining, papalabas ng tulipan sa familiar kayo from sa panahon to. At kung hindi, hayaan nyo, gagalingan ko pa po at idodouble ko po yung effort ko para naman manlaman niyo yung brand. At sana after na itong video na to is alam niyo na yung brand na Praco. Okay? Kailangan lang akong intro. So, unang-una sa lahat, parating natatanong to sa akin kahit ng mga friends ko dahil hindi naman ako ganun ka-open about dito. Sabi ko, sa mga nagtatanong, saan galing yung name ng Praco? So, para matapos na lahat ng spekulasyon at tigilan nyo na ako kaka-message kung bakit Praco. Sa part ng video ko, pasok ko to dahil nakalimutan ko i-share kung saan galing yung name na Praco. Which is before po na nagsa-start kami is dahil Stringbag yung gusto namin ibenta, we're thinking of naming the brand Saco, S-A-C-O. Then, nung ginagawan ko na ng page yung Saco, nag-notify sa akin yung Facebook na hindi ko pwede gamitin yung name Saco sa existing page siya sa Italy. So, hindi mo pwedeng gamitin brand name or page kapag existing. So sabi ko, ay hindi to pwede. So nag-isip ako agad ng isang bag brand na pwede kong i-merge sa name na Saco. Sabi ko, ano nila yung unang pumasok na bag brand sa isip ko, pag-merge ko na lang yung name na yun sa Saco. And feel ko, alam niyo na kung ano yung bag brand na naisip ko. At yung bag brand ay Prada. So, nag-isip ko Prada sa akin. Then, doon na-come up yung name. At ngayon, nagsimula po yung Praco before 2016. Nag-start Praco November 2016. At dahil yon dumating kami sa point ng roommate ko before na walang-wala na kami, wala kaming work. Ay, though may work, pero kapit ang hirap makasurvive kahit may work. Natapad na aircon. Kahit may work, ang hirap makasurvive. So, dumating kami sa time na nag-isip kami na yung racket namin that time is nagpo-photo kami, which is hindi naman ganun kalakas that time. And sabi namin, kailangan pa natin ng isang source of income. So, ewan ko kung nasa may Robinsons Manila kami, nag-iisip kami ng business idea. Then, una namin naisip talaga is gumawa ng mga damit para sa dogs dahil so nag-iisip kami kung paano and mahal yung damit ng dog. Sabi ko, sige parang pwede naman. Tapos yung dala-dala ko palang bag that time is string bag galing sa basta naka-string bag ako. Tapos sabi nung friend ko, oy, parang madali lang gumawa niya string bag na yan. Tapos sabi kinuha ko. Tapos parang that time din uso yung string bag. Tapos sabi namin, oo nga no, pwede nga no. Tapos sabi namin, saan kaya tayo kukuha ng mananahing pwedeng gumawa niyan? So eventually meron pala sa kanila, I mean sa Minabotas area na gumagawa ng mananahe, may kilala siyang mananahe. So sabi namin, sige. Tapos sabi namin, magkano kaya puhunan natin dito? Kasi that time, wala na kami, mamuhunan pa kami sa panibagong business. So try lang natin try natin mag-tig 500 lang tayo. So nag-tig 500 kami. So ang puhunan namin is 1,000. Sa 1,000 na yun, pumunta kami ng Divisoria. Namili na kami ng tela para dun sa bag, which is 80 lang yung yard. So yung 1,000 na yun, pinili ata namin siguro ng 3-5 yarda. Tapos bumili kami ng eyelet, tapos ng tali, tapos ng pamukpok sa eyelet. So yung natira doon, pangbabayad na lang namin sa mananahe. So eto, I may be wrong, pero tatansyain ko na lang kung ano yung umpisa naming production. Pero siguro, yung nagawa namin nung unang Praco is sa 1,000 yung isang yarda kasi makakagawa ng 3 bag. Meaning, kung bumili kami ng 5 yarda nun, 5 or 6 or 4 na yarda na iba-ibang kulay. So, 4 na iba-ibang kulay. Tapos 3, 6, 9, 12. Siguro 12. Ianihin na natin 12 yung nagawa namin. 12 bags. 12 bags. Tapos, kami na pinadala sa Nabotas, pinatahe, pinabalik, sinuksukan namin kami nagsusuksok ng tali. Tapos kami rin nagpupokpok nung eyelet sa bag. Tapos
naalala ko na lagi kami pinupuntahan ng guard sa condo dahil maingay. Tapos sabi, may nagpupukpok daw dito, nagreklamo yung ibang unit. Tapos super acting kami. Wala naman kami naririnig na pumupukpok, ganun. So, nakakalusot kami. Pero lagi kami pupuntahan pa rin dahil may nagreklamo na. Nung nagawa na namin yung 12 bag, sinot na namin, buti na lang. At ang laking pasasalamat ko rin na nandun kami sa side ng photography, which is malaking tipid sa amin na hindi na namin kailangan kumuha pa ng photographer or kumuha ng model para lang ma-shoot yung products namin, which is kami na lang yung gumagawa. Sabi namin, na-shoot na namin yung una, nagpunta pa kami MOA, alam ko na yung una. Tapos yung 12 namin stock is tinry namin i-post. Tapos sabi namin, magkano kaya natin ito ibenta? Tapos sabi, try natin 180, gano'n. So, binenta namin ng 180. Tapos, yung 12 naman na yon, by the grace of God, nabenta naman namin lahat ng 12. So, meaning, kung binenta namin siya ng 180, yung 1,000 namin, naging 2,200. Okay, so tumubo na kami, naging 2,200. Then, ito kami, sabi ko, wow, mukhang okay to ha. Tapos parang, nabenta namin yung 12 sa isang gabi lang ata. Tapos after nun, simula yun, binibili na lang namin ulit kita namin, binibili lang namin ng stocks, ng tela, ng materyales. Pero tuloy-tuloy kami nang gumagawa. Hanggang sa dumating yung time na siguro mapapasko nun or what. Kasi November kami nag-start eh. Magpapasko, maraming may pera. At may mga gabi na inaabot na 100 yung order namin. 100 to 150 orders kami sa isang gabi. Ganun kalala. As in, yung isa naming roommate na professor ko before is tumutulong na mag-reply na inquiries dahil hindi na namin kayang sagutin yung mga inquiries. Nagulat kami na hindi namin in-expect na gano'n. Siguro dahil mura yung product namin that time at may kaibigan akong tumulong sa promotion noon na marunong mag-Facebook ads na siya yung muna yung nagbayad tapos binabayaran na lang namin siya pag kumikita. Kilala mo kung sino ka. Binabayaran na lang namin siya. Tapos doon talaga nag-boom yung sales namin. From 12, 10, 5, kakaunting mga sales, 280 to 100, 150 orders per night na nabaliw na kami kung paano namin i-fulfill lahat ng orders. And dahil kami lang pumupukpok ng lahat, which is puyatan, may isang nagpupukpok, may isang nagre-reply, taga-reply ng inquiry. Tapos inabukasan, didikitan pa namin, ibabalot pa namin, dadalhin pa namin sa JRS para ipadala. Nakakatawa na binabalikan ko itong memories na to. And yung nag-start yung Praco. So after natuwa ako kasi kumikita kami, mas malaking kinikita namin doon kaya sa pagpo-photo. Tapos sabi ko, hindi tuloy-tuloy. So nag-focus muna kami sa bag, sa string bag, which is gumawa kami ng iba-ibang design, meron kaming net, may iba-ibang design. So after nun, nag-venture out na rin kami sa leather na string bag, which is mas mahal, which is nag-boom din naman. Doon ko naranasan na wala pang isang oras is na-sold out yung lahat ng stocks na meron kami ng mga yung pink na metallic na string bag. And tuwa ako. Sabi ko, Diyos ko, maraming salamat. Patutuwa rin yung partner ko. Then after nun, kailangan namin mag-decide kung itutuloy ba namin or hindi. After siguro 1 year or 6 months dahil naging super busy kami sa work. At naghiwalay kami ng tinitirahan ng kapartner ko. So, kahit mahirap, dahil naging busy, kailangan namin mamili. Which is that time, sana tinuloy-tuloy ko kasi hindi ko nakita pa yung potential ng Praco. Napilitan kami mag-stop for a year ng Praco. Then after 1 year, nakikita ko, may mga nag-i-inquire pa rin about dun sa string bag kung meron pa. Tapos one time, naisip ko, minessage ko ulit yung kapartner ko, sabi ko sa kanya, uy, sabi ko, may mga nag-i-inquire pa rin sa Praco. Sabi, okay lang ba? Gusto mo bang ulitin natin? Gusto mo bang ituloy natin yung Praco? May time ka pa ba kung ulitin natin yung Praco? Kung ipupush natin. Tapos sabi niya sa akin, sorry, sabi baka wala na akong time, may busy na rin ako sa work. So sabi ko, okay lang naman kasi ako yung tao kasi na push hanggat hindi ako nalalampas o hindi ako titigil talaga. Unless ikamatay ko yung pagtatry. Doon lang siguro ako titigil. Pero sabi ko, sige ako na lang magtutuloy. So tinagay ko. Ngayon naman, katulong ko naman that time yung mami ko. Sa Cavite na yung operations namin. Wow, operations. Pero again, on the side ko pa rin yung Praco kasi meron pa rin akong regular job. That time,
bag pa din yung binibenta namin. Doon na unang inintroduce yung fanny pack. Yun yung una namin binibenta dahil gusto ko mag-stick lang muna yung prako sa mga bags. So yung fanny pack uso that time at sunod kami sa uso parate kasi doon may pera actually pero hindi yan lasting, okay? So kailangan mong gamitin yung hype habang nandun pa yung hype para makabenta ka pero kailangan mag-isip ng contingency after matapos yung hype. So fanny pack maganda yung benta, lagi kami nakaka-sold out, laging may bumibili, tuloy-tuloy yung fanny pack. Tapos ginawan ko ng isang upgraded version yung fanny pack which is mas mahal. Yung fanny pack kasi namin ng 399 lang at hindi ko in-expect that time na sobrang mura nung bag na binibenta namin. Ewan ko kung sobrang mura ba ng bag or tama lang, pero sobrang benta niya for that price point kasi hindi naman kami lugi kasi hindi ko yun ibebenta ng 399 kung 200 yung puhunan namin. Siyempre mas mababa. So, okay lang. Hindi lang siya break-even. Sobrang okay naman yung ano niya. So, nakaipon ako habang sa benta ng mga fanny pack. Ipon lang ng ipon. Pinapart ko yung kita. May part na mapupunta sa ipon. Yung part na mapupunta balik pupunan, pang ship, pang babayad sa mga tao. So, after nun, tinry kong gumawa ng level up version ng fanny pack, which is yung Piper. Sa mga nagsubaybay sa prako hanggang ngayon, alam na kung ano yung sinasabi ko. Alam niyo yung Piper, lalabas yun. Ang Piper po is yung 5-in-1 bag ng prako. Hindi ko alam saan ko naisip yun, pero ever since, yun yung iniisip ko na kung bibili ako ng isang bagay, ayoko na magagamit ko siya sa isang way lang. Gusto ko parati may magagamit ko siya sa ganito kasi para hindi sayang. Para hindi sayang yung bili ko. Para medyo magagamit ko pa siya sa ibang time. So naisip ko, mas maganda kung yung bibilhin nilang bag sa amin is hindi lang nila magagamit once. Tapos nag-isip ako ng dalawang ways. Sabi ko, siguro pwede yung fanny pack, tapos gagawin nilang handbag. Tapos hanggang sa dumami, sabi ko, hindi pwede pa rin nilang gawin itong wristband. Tapos pwede pa rin nila itong gawing crossbody bag. Tapos pwede pa rin nila itong gawing clutch bag. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yun, hanggang sa nabuo ko yung 5 concept na pwede ko siyang gawing 5 bag. Sabi ko, wow, inisip ko lang kung paano ko magagawang possible na 5 bag. Tapos, ito pa yung pinaka-challenge kasi kailangan ko na kumontak ng factory na gagawa ng bag. Kasi yung gumagawa ng bag sa amin, yung kaya niya lang talaga yung fanny pack. Pag yung nagtatransform na sa 5 bag, medyo alanganin na. So, kumontak na ako ng factory na gagawa. Which is yung ginamit kong pambayad doon sa factory na yun is yung pera na kinita nung prako sa fanny pack. I mean, ko sa inyo, mahal yung puhunan pag sa factory na kayo umorder. Kaya kailangan nyo ng matinding, kailangan nyo i-ready ipon nyo. Kasi susunugin talaga ng factory yung ipon nyo. Inantay ko lang yung prototype nung Piper. Then, sinot na namin. Nung sinot na namin, in-announce ko yung Piper 1 month before siya maging available. Tapos, nagpa-pre-order na ako that time para yung binayad ko sa bayad sa factory is bumalik na ulit sa akin. Kasama na yung tubo. So, wala pa sa akin yung product, wala pa sa akin yung bibenta ko. Kumita na ako. Yun yung lagi kong nasa isip. Gusto kong iniisip talaga una na kailangan kong kumita muna. Yun yung parating yung isipin. Na kailangan kita muna kayo agad. Huwag nyo kakalimutan yung sarili. Kasi, hindi yun being selfish. Yun yung pagiging businessman, okay? I'm not saying I am na. Pero yun yung essence ng business. Kailangan nyo isipin agad kung paano kayo kita yung sarili nyo agad. Kung paano nyo babayaran yung sarili nyo. Nilaunch yung Piper online. Ito, honest. Yung initial order ko na 60 pieces ng Piper, na-sold out siya within 20 or 30 minutes after announcement nung Piper. At gulat na gulat kami ni Mami that time. Sabi namin ni Mami, so ba ito nangyayari? Kasi ang daming nag-message. So habang sunod. Sabi namin, bakit maraming may pera? Tataka kami, bakit? Kasi yung benta namin sa Piper, 999. Which is sobrang laking difference sa fanny pack namin before na 399. Sabi namin, ang dami namang may 1,000 ngayon para bumili ng ganyan karami. Tapos tuwang-tuwa kami na naka-sold out kami ng ganun kabilis. And after naman nun, hindi na ako ulit umorder ng Piper just because may naging problem kami nung manufacturer namin that time.
na kailangan na maghanap ng ibang manufacturer, which is nahirapan ako maghanap pa. Nakakatuwa na na-sold out namin yung Piper within 30 minutes. Here comes the money. Here we go. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Sa pagka-release. Then, nung na-sold out yun, sabi ko, meaning yung market natin sa Praco is hindi lang yung mga taong makaka-afford ng mga bagay na below 500. So, meaning, medyo may pera yung market natin sa Praco, sabi ko sa mami ko. Sabi ko, baka time na rin, ay after pala nun, nung naisip ko yun, nag-stop muna yung Praco after ng Piper dahil nga doon sa problem sa factory. Then pag bumalik kami, 2019 na last year, tapos sabi ko, ayoko na lang ng bagyong Praco. Gusto kong may damit na rin siya. Gusto kong siyempre, before, meron din ako pangarap na magkaroon ng sarili kong clothing brand. Namini ko. Tapos sabi ko, kung ipurso ko na at ituloy na natin, mami, na gumawa tayo na sarili natin clothing brand at lagyan na natin ng damit yung Praco. Sabi ko sa kanya, dahil based naman sa experience natin, kung may budget na ganyan yung market natin, yung audience natin, kaya nilang magbayad ng 1,000 galing sa atin. Sabihin, may tiwala na sila, na-build na natin yung trust sa kanila. So, pwede na natin sila bentahan ng mga bagay na medyo hindi ganun ka-affordable, pero sa atin lang nila makikita. Starting January 2019, ito na yung pinakamalaking risk ng buhay ko. Kasi hindi yung minimum neto sa factory is 100 pieces. Nagpagawa ako ng damit ng 100 pieces per item. So, kami pa yung namili ng tela. Diyos ko, sobrang dami na yung pinamili ng tela. Siguro yung unang bili namin, inabot kami ng 270 yards ng tela. As in, sobrang dami kong pinamili. Tapos, dinala ko pa doon sa factory para mas mura kasi pag kami bibili ng tela kaysa sa kanila. So, hindi dumating na sa amin siguro after 1 month. Sobrang dami namin stocks ng damit. And sabi ko kay mami, naku, mami, kinakabahan ako. Paano kung hindi natin mabenta to? Sabi ko, kahit siguro maganda yung campaign natin ito, kung hindi talaga benta ng mga tao to, paano? Sabi, di marami kang slacks dyan, marami kang polo dyan, marami kang tube pants, marami kang flare pants. Sabi ko, mami. Fast forward sa time na nilaunch ko yung damit sa Praco. So, upload. Niready ko na lahat yung mga magpo-post kong friends sa feed nila and all. Tinodo ko na yung Instagram ads that time, pati Facebook ads para mas maraming makakita. Tapos pagka-upload ko, usually, ganun hindi ko alam kung ako lang to o siguro kayo din. Pagka-upload ko nung picture, yung pinapatay ko yung phone, tapos ini-itcha ko lang dyan kasi ayaw kong malaman yung result kung flop ba o okay naman yung performance. So, ginanyan ko lang. Tapos, lumuwas na ako. Nasa Cavite ako that time. Lumuwas ako Manila. Pagdating kong Manila, chinek ko yung phone ko. May isang order, wala kang natanggap. Pero ang daming nag-like ng post. Pero may isang order, wala. Tapos, tulala ako. Sabi ko, oh my God, sabi ko, ito na. Sabi ko, anong gagawin ko sa 100 slacks, sa 100 tube, sa 100 flare pants, sa 100 polo? Sabi ko, anong gagawin ko sa mga yun? Tapos sabi ko, ito na yung kinatatakutan ko. Tapos sabi ko, nag-reflect ako, kinausap ko yung mga friends ko. Sabi ko, kayo, kung tatanungin kayo, dahil sabi ko sila yung mga nakakakilala sa Praco. Pag narinig niyo yung salitang Praco, ano yung pumapasok sa isip niyo? Sabi ng mga friends ko, bag na meron kayong fanny pack, titinda kayo ng bag, yun yung pumapasok sa isip ko. Tapos sabi ko sa kanila, yun din yung nasa isip ko. Sabi ko, so paano ko madadivert yung isip ng mga tao na hindi na lang kami bag? Kasi parang ang weird pa sa kanila na bibili sila sa Praco ng damit, which is before yung binibili lang nila sa Praco is bag lang. Kasi ngayon parang weird na kapag bibili sila ng damit. So sabi ko, paano ko ma-change yung perception ng tao na kaya na rin namin magdamit? So sabi nila, di tuloy-tuloy mo lang. Siyempre yun lang naman sasabihin ng friends ko, i-encourage kang wag mag-give up. Sabi ko, sige, hindi mo talaga ako give up. Pero siguro after 2 days, wala pa rin akong order talaga. So, sobrang sad na kasi isipin nyo, ang tagal kong pinlan yun. Gumastos na ako sa shoot. Doon lang ako namuhunan talaga ng ganun kalaki. Tapos, walang return of investment. Anong gagawin ko sa mga damit na yun? Pangalawa, anong gagamitin ko pang pera? Kasi parang in-all out ko yung pera ko that time. Tapos,
sobrang lungkot ko. Tapos doon ako nagbasa-basa and all. Tapos sabi ko, parang eto na yung time na kailangan mas importante yung awareness ng brand kaysa sa ino-offer na damit or na product ng brand. Tapos, nag-isip ako ng way. So, dito na ako nag-start, alam ko, magpadala sa mga influencer ng mga damit. And pinasuot ko, pinatag ko, yung mga... Nasimulan muna ako sa mga kaibigan kong maraming following. So, nakita ng mga tao na may mga nagsusuot na, uy, sinusuot pala ito ni ganyan. Suot niya to, parang cute sa kanya. So, doon sila naiintriga, doon nila nakikita na kung sinusuot niya to yun, so baka cute din kapag may suot ako or meron mag-validate na pwede ko itong isuot dahil nasuot niya na eh. So, mas doon ako nag-focus. Nung nag-focus ako doon, nakita ko na nagtuloy-tuloy yung sales. And nung nagtuloy-tuloy yung sales, nag-start na rin ako magpa-pull out sa mga artista ng mga damit. And nung nakita nila na may mga nagsusuot ng ganito, sinusuot na ni ganyan, doon na napunta yung attention ng tao na gusto na rin nila magkaroon ng gano'n. Kasi nakikita na nilang nasusuot nila eh. Nasusuot ng mga celebrities and ng mga influencers. Then after nun, unti-unti, siguro after 2 weeks lang, naubos din naman namin yung mga stocks na meron kami. Lalo yung mga high-waist pants namin, yung bottom down namin, naubos naman. And sobrang tuwang-tuwa ako dati. Sabi ko, hindi tayo nagkamali. Sabi ko sa'yo, tiwala lang sa akin. And tiwala lang sa mga nababasa ko at sa kakayanan ko. Sabi ko, kaya natin to, tiwala lang. So, ayun, after nun, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman. At, meron ako bibigay sa inyong trivia. Before, after nung Piper, kung nakita nyo, merong tote bag yung Praco, merong leg bag, merong tactical bag, may first strap. Lahat yun ako lang gumagawa. Dahil, nung nag-start akong magdamit sa Praco, bumili ako ng makina. At siguro inabot ako ng 3 months bago ako matutong gumamit ng industrial na makina. Dahil sobrang bilis niya, naiiyak na ako. May mga point na umiiyak na ako dahil hindi ko na talaga kayang i-control. Tsaka, ang dami ko nasasayang na tela, kakatry. At now, frustrate na ako. Then, after nun, nag-try akong gumawa ng bag. May nakita akong YouTube account na gumagawa ng super guided siya kung paano gumawa ng bag. So, pinag-aralan din ng matindi at eventually natuto ako kaya nakagawa ako ng leg bag. Okay, so, ayan, alam niyo na. Ako yung gumagawa. Sa mga bumili ho ng leg bag, pasensya na ho kung medyo may balubuloktot na tahe sa leg bag. Comment lang kayo dito. Bibigyan ko kayo ng discount sa next purchase sa Praco, I swear. And, ngayon, alam niyo na ako gumagawa ng bag na yun. Nung una ha. Pero after naman nun, tinry kong ako na lang yung gumagawa ng prototype. Tapos, tinry kong maghanap ng gagawa ng bag, which is nahanap naman ako. Ngayon, ako na lang yung gumagawa ng prototype. So, lahat na nakikita niyong bag sa Praco is ako muna yung gumagawa. Lang, ha? So, hindi lang ko ako yung design lang o kaya hanap lang sa Pinterest din paggawa. Pinag-aaralan ko rin po yung products namin kung paano gagawin para naman alam ko kung gaano kahirap. Para kunwari may mga magsasabi, kailangan mo namin ito bukas agad. Alam ko agad sa sarili ko na hindi ito kaya dahil hindi ganun kadali gumawa ng ganung product. Okay, at alam ko sa mga umu-order is maski ako gusto ko pag-order ko ngayon darating mo bukas. Pero I made it na lahat ng product ng Praco, lalo yung mga high-waist pants namin, is custom sa customers namin. Which is, it will make them feel special na custom fit sa kanila yung damit. Saktong-sakto sa kanila at pwede na nilang isoli sa amin kapag hindi sumakto. Dahil hindi ko nilagyan ng way to adjust yung pants para pag sinuot mo yun, malinis ka tignan, proper yung damit sa'yo, fit na fit sa'yo, parang ginawa para sa'yo, which is yun naman talaga yung totoo. Kaya wala kaming size chart. Pag nag-order kayo nung pants sa Praco, may message namin kayo kung ano yung kailangan yung size, ay kung ano yung waistline nyo. Minsan tatanong pa namin yung length ng legs nyo kapag duda kami. Pag nakita namin matangkad kayo sa picture, tapos mas maliit yung waistline nyo. Kasi may standard sizing kami. Pero pag nakita namin na hindi pasok yung standard sizing namin sa customer namin, doon na namin itatanong yung actual measurements niyo para pagdating sa inyo, saktong-sakto yung pants niyo. Yun lang po. At
yun yung mga natutunan ko. Never give up talaga. At kapag nag-fail yung idea mo this time, try lang kayo ng ibang idea next time. Pag hindi pa nag-go, try ulit. At wag na wag kayong susuko, okay? Yun lang. Ngayon, sa status naman ng Praco ngayon, hindi ko pa naman masasabing successful kami, pero yun na yung bumubuhay sa amin, okay? So, ayun, I hope na-inspire ko kayo na magsimula rin lang sa inyo. At unang-una, hindi nyo kailangan ng malaking puhunan. Isipin nyo, tandaan nyo, yung Praco nag-start, ng 500 na kami nag-start. 1,000 lang. 1,000 lang. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, sobrang mababawi niyo yung ipupuhunan niyo. Lalo kung yung heart nyo at yung dedication nyo nasa brand nyo, nasa business nyo. Hindi nyo mararamdaman yung pressure. Kasi pag na-pressure kayo, mas mamotivate kayo to work hard. Kasi alam mo, para sa'yo yung ginagawa mo. Para sa future mo yung ginagawa mo. So, sana, after nyo mapanood to, is mag-draft kayo, maglista nyo yung mga goals nyo, lista nyo yung gusto nyong business na itry, na-motivate ko sana kayo na mag-start ng business nyo, at motivate ko kayo na to try and try hanggat, at una, hindi to madali, okay? Kung ganun man yung naging story ko, siguro marami pa akong hindi nakwento na part na wala kaming benta and all, and lagi nyo lang tatandaan na normal lang yun, okay? Lalo pag nagsisimula kayo, darating talaga yung time na wala kayong benta, wala papansin sa idea nyo, wala nangyayari sa sales nyo, wala nangyayari sa brand nyo. Pero part yun ng process. Tatandaan yung part yun ng process. Huwag nyo iisipin na may ginawa kayong mali, may ginawa kayong ganito. Wala. Dadaan at dadaan kayo sa ganun, okay? Kahit, at walang overnight success sa mga brands. Okay, kahit naman saan kahit sa mga artista, siguro wala namang overnight success. You don't expect a fruit tomorrow after planting a seed today. Yan ang tatandaan parati. At wag na wag kayong magsasawang mag-try. Okay, kasi hindi talaga siya madali. So, ayun, maraming salamat sa pakikinig nyo at sa panonood nyo ng vlog ko today. At sana may natutunan kayo ni isa, kahit isa lang. At sana na-motivate ko kayo para mag-start ng sarili nyong business. At lagi nyong tatandaan, tigil nyo na yung kakaplan, tigil nyo na yan, okay na yan. And ang importante is, i-try nyo na simulan yung business nila. Hindi nyo malalaman kung mag-work ba or hindi yung business nyo kapag hindi nyo tinry ngayon. Okay? So, ayun, hope to see you guys again soon. At kung meron kayong gustong topic na pag-usapan natin or i-share ko sa inyo, comment nyo lang para malaman ko, para hindi naman ako salita dito. Wala naman pala kayong pakialam sa sinasabi ko. So, ayun guys, thank you again so much. At thank you sa panonood ng Johan TV, at sana subscribe kayo sa Johan TV at follow nyo ako sa Instagram at Johan Darugdog. And until next time, here on Johan TV. Suggest na lang din kayo kung ano gusto nyo, kung anong magandang title kaya netong segment na to. Yun lang, 30 minutes na yung video and it's time to say goodbye na. Bye-bye! Thank you po!